Pangit kasi yung long range relationship. Ayaw naman. Mahabang magkasintahan. Inabot ng 5 years, pangit yun. Delikado magkahiwalay yung mga ganyan. Isang taon lang. Yung 2 years nga, mahabang taon na yun. Tama. Tama lang yun na si Beyonce, habang nag-eskwela, asawahin mo na. Dahil pagka hindi mo inasawa yan, pwede siyang masulot ng iba. Kung may teacher siyang mabilis, mahirap yun. So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, nagbabalik, and pasensya na guys, mga dalawang araw ulit tayo nawala gawa ng matinding sipon, and of course ngayon paunti-unting medyo okay na. So yun guys, and nandito tayo ngayon para magbigay ng isang reaction regarding nga po sa mga suggestion and advice ni Kuya Val kay Papa Eds po bago pa sila umalis papuntang Hong Kong. And bakit po ba kailangan reaksyonan pa ito? Medyo matagal na ito kumbaga nung 15 pa ito na na-upload ni Kuya Val. Dahil nga po sa guys, merong umiikot ngayon na mga balibalita sa social media na hindi ko pa sure kung ito ay may katotohanan po tungkol sa Rochelle, na itong si Rachel ay meron siyang pinost na nag-sign off na siya sa Rochelle. So wala pa namang comment si Dodong tungkol doon guys, kaya hindi pa natin sure kung ito ay isang tampuhan lang or ito ay isang alam niyo na, kumbaga ay pampa-enhance sa channel. Pero hoping talaga guys na huwag naman sana, kasi ang Rochelle kahit wala na sila sa Kalingap, isa rin yan sa mga minahal ng karamihan po hanggang ngayon. Marami pa rin nagmamahal sa kanila na nasa Team Kalingap. Kahit sa aming mga reactors ay talagang isa rin yan sa mga pinakaunang nireactionan ko way back 3 years ago. And may ipi-play ako mamaya na kaunting clip tungkol sa pag-reaction ko sa sa pinakaunang video ng Rochelle. So yan po, nung ipakilala ni Kalingap Rab si Dodong kay Rachel. So yun guys, and tungkol naman dun sa mga advices ni Kuya Val ay talagang dinadaan sa pabiro-biro, pero sa tingin ko may laman yung mga advice and suggestions ni Kuya Val dun guys. And unang-una, kagaya nung nasa title ay nasa sa ating thumbnail. Kagaya na nasa thumbnail natin na si Kuya Val hindi naniniwala sa long-term relationship. Ibig sabihin yung relationship na mag-on pa lang sila, mag-jowa, hindi yung sa mag-asawa po guys So yun, and yan ang ating bibigyan po ng reaction guys, kaya samahan po rin niyo ako hanggang dulo kasi ang ganda ng ang ganda po ng pag-uusap ni Kuya Val at saka ni Papa Eds. Parang magbarkada lang po sila dito. So yan, so bago tayo tumuloy, syempre huwag natin kalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ada Vlogs, and of course si Kalingap Rab. And huwag din natin kalimutan guys na magtamsak bago tayo tumuloy. So samahan po ninyo ako. Let's go! Yes, sir. Ano sabi ni Beyonce nung ikaw yung nagpaalam? Nagpaalam ka? Naging ng pasalubong eh. Ay wow! Anong sabi? Huwag kakalimutan ng pasalubong. Sabi nga nun? So yan guys, at napaka-sweet naman pala ni Beyonce. Talagang nagbilin pa sa kanyang Diyosawa ng pasalubong, at abangan natin yan guys kung anong klaseng pasalubong ang dadali naman ni Papa Ed sa kanya. So tuloy-tuloy lang po natin to guys. Grabe yung titigil nyo. Sa birthday mo. Totoo yun. Noong una malungkot siya. Wala ka baga? Na-late ka nung sa Altias. Opo, at galing ako mission nun Inobserbahan ko siya Galing kaming mission. Malungkot si Beyonce. Nung nalaman po na wala si Papa Edo, nang malungkot talaga. Grabe naman. Nung dumating, abay, biglang ngumiti. Nabuha.
Aba, ano yan? Kumbaga quits na. Kasi sa unang birthday celebration ni Papa Eds, guys, si Biancy naman yung medyo itinago doon para sa prank. At nakita naman natin yung kalungkutan ni Papa Eds bago pa dumating si Biancy. So, it's a Oh, tie. ayan. Mahal na mahal ka, no? Ha? Salamat po sa pagmamahal. Pag nagmahalan mo ng bata, tulad ni Biancy, bata pa 18, totoo magmahal yan. Oo. Well, guys, siguro totoo na ang isang bata kapag ka nagmahal ay totoo. Lalong-lalo na siguro kapag ito ay isang masasabi nating first boyfriend or first girlfriend dahil wala pang pinagbabasihan na iba. Kumbaga, walang comparison kapag ka naging jowa mo si Biancy, naging jowa niya si Papa Eds. Kung ano yung pagkakakilala niya kay Papa Eds, yun lang ang kanyang alam po dahil wala pa siyang experience na ibang boyfriend, ay wala siyang mapagkukumparahan kung paano ba magmahal yung iba, paano magmahal si Papa Eds. Kaya focus talaga. Kaya yun, naniniwala po ako doon na talagang solid magmahal ang mga bata pa, and hindi naman 100% na mga bata pa ang marunong lang magmahal, kundi mas nakakalabang lang siguro, lalo't hindi pa nagkaroon ng ibang relasyon. So yun. Kaysa yung mga magmahal ka ng mga 30 edad. Wala na, kadyawa ka ina 30. Wala yung lokohan lang yan. Alam mo dyan, ano lang. Ibang gusto, pero may mga batang ganyan, 18, 19, 20. Ay, nako. Totoo magmahal yan. Paano man si Birador niyan? Ilan taon na si Gingging? Ewan ko, mas matanda yun sa akin eh. 24 pa lang yun. Oo. Oo. 24 pa, bata pa yun. Si Virador Trentahin mo rin si Gingging. Maaaring hindi totoong ano yun. Pero si Biancy talaga, totoo yan. Kasi po, pag 100%. nagmahal po ang mga bata, totoo po yan. Pure pa. Totoo yan pag nagmahal. Iwan ko lang. Ikaw, Ako, 30 ka na. 30. wala na sa kalendaryo. Ha? 30 na eh. Ang kalendaryo, Wala na eh. 31 ang kalendaryo. Wala sa 20 Wala sa February lang. sa February, wala sa... Ako, senior na ako. Ayan. Senior na. Bilis ng panahon talaga, mga kaibigan. Alam mo basta lang gano'n, no? Magmalay ka po, matanda na tayo, mga senior na, 80 na. Grabe ang bilis ng panahon natin. Bilis ng taon sa Walingap. Noon nga yung mga artista baga, sila Agam Mulak, batang-bata pa. Ayan, na rin. 50 plus na rin po sila. Nako, totoo yun, guys, kasi halos kapanahonan din natin si Gamulak. Grabe naman yung kasikatan ng mama na yun dati, guys. Talagang sobrang sikat, lalong-lalo na dun sa pelikula nila na Bagets. Nako, kung napanood nyo yun, matindi. Ang bilis po ng panahon natin. Tulad ni Papaido, 30 na. Sa Kalingap ako, no, 20. Baka naman 35, wala ka pang asawa. 25 Aray. na ako nag-Kalingap. Kaya nga baka 30 35 ka, binata ka pa rin. 32 lang. Huwag mong gayahin si Birador, 39, wala Aray. pang... Hanggang 32 lang daw si Papa Eds, guys. So, ibig sabihin, 2 years pa bago siya mag-asawa. Well, antayin natin yung mga sasabihin ni Kuya Mal. Baka sakaling pumayag siya rito, guys. Wala pang asawa. Tama lang yung ganong mga 31, 32, 33. Pagka 40, masyado nang matanda yun. Si Biancy, bata pa naman kasi. Bata pa. Mas ka nag-i-eskwela pa. Pero kung ganitong kasunduan sa magulang, na habang nag-i-eskwela si Biancy, asawahin mo na, asawa na kayo, tapos suportahan mo na lang pag-aaral niya. Copy. Pwede yun. Pwede. Di ba? Pwede, di ba? Payag din si Papa Eds. Actually, guys, ang dami ang dami pong nagko-comment sa ating comment section na pwede din daw yung ganun. Kahit noon pa, nagko-comment na yung mga netizens na ganun nga po, pwede raw magpakasal na sila habang nag-aaral pa. Pero syempre, marami ring mga ayaw sa ganun. Kumbaga, tapusin daw muna ni Biancy yung kanyang pag-aaral. Pero kung gusto mo talagang i-secure ang relasyon ninyo, and sa tingin mo naman ay talagang tunay yung pagmamahalan ninyo, why not? Di ba? Pwede rin naman yun.
And kung sakaling wala namang kumukontra, both sides sa family ninyo, bakit hindi? Kung si Papa Edo naman ang ating titingnan, mukhang handang-handa na rin siya at handa rin naman niyang suportahan si Papa Eds. And of course, ang dami nagmamahal sa EDSI. Andyan sila Kuya Val, Kalinga Prab, and marami pa guys, mga magiging ninong-ninang. Grabe mga suporta niyan, di ba guys? Pwede consider yon para ma-secure na. Pwede yun. Kukusay pa natin yung mama niya. Ayun. Magdala ko ng bumba. Yung Uy. granada. What? Oh. Nani Hansel, ito, may granada. May granada. Ako na dito. Papayag ka? Dahil. Mga takot. Nako naman. Mama Hansel, nako. Magdadala daw silang bomba. Ay, Huwag Takot natin yun. dahanin sa dahas. Ha? Huwag natin dahanin sa Ayaw nga, dahas. mali Masama pala. yan. Masama Tama, pala yun. tama yan. Di pala pwede. Lalo tayo makipabarangay tayo. Nakiyari kayo dyan. Hindi lang barangay aabutin nyo dyan. Ano magandang Ma, natin? ma, Yung tawag dito, yung pakiusap, panuyo, anong maganda? Anong hilig doon? anong hilig ni Pagkain? Hindi yung mama niya, mama niya? Biko. Baka yung bibingkan ni, Ano alam eh. o bibingkan ni Sam Asli. Nandiyan sa mga pambugan ba? Opo. Bibingka ni Sam Ashley. Pwede. Tapos na, ito yung Nako, na-advertise pa yung bibingka ni Sam Ashley. bibingkan ni Sam Asli. Ayun lamang kapag pakuha ng Oy, andito pala yung aking manugang. Tapos sabi natin, gusto ni Papa Edo po na bago mag-second year si Biancy, magpakasal na po. Kasi maraming dyan, sa lako, daming gwapo. Mamaya baka matutukan doon, mahirap na. Ngayon, Naku. sabi natin na ikaw ang bahala. Bahala. Kahit ako, mabigyan kong, pwede ako magtulong. Oo. Baon, pamasahe. Grabe. Ano? Kahit natin sundo, wala problema. Payag yun? Sa tingin mo? Sa tingin ko lang ay bayag yun. Si Biancy kaya payag? Ayun. Ewan ko lang kung ready pa siya bata kasi. Bata pa kasi. Yun lang. Baka mamaya bulungan ni Dr. Lam. Mahirap pag may bumulong doon ay bata Wala si pa. Dr. Lam. Kapit-bahay pati. Baka yun ang paka nun. Binanta yan eh. Baka yun ang purpose niyan. Baka bulungan siya. Sa plano natin na, Nay, gusto ni Papa Ido magpakasal na sa anak mo. Yung lalaki kaya, yung papa niya, si Tatay Biran, Oh. ano kaya payag yun? Sa tingin ko ay medyo okay naman po siya. Maganda, kukuha tayo ng yung kidnapin muna natin, Tatay. Hindi magpayag. Baka magalit. Grabe, intindi ng mga ideas ni Kuya Val guys. Alam naman natin may matindi yung halo na jokes dito, pero nakakatawa talaga si Kuya Val guys pagka Payag yun? Payag yun. Payag yun. Bait-bait natin. grabe. Tama. Payag yun, basta lang, yung tamang pangako lang. Tayo magpa-aral kay Beyonce. Saan mo titira si Beyonce pagka-asawa mo na? Mapagawa naman tayo ng bahay. Akala may bahay ka na. Yun. Basta magulang po yun, wala pa. Ay, wala. Di Sa bigay sa magulang kanila. Oo, sa kamambugan. Ay, mag-rental ka muna. Rental mo na. Tama. Mga 10,000, Oo, para tipid. Tama. Malapit sa lako. Oo. Marami namang Bantay ninang sarado. dyan eh. Huwag mo nang ipa-vlog yun. Oo. Ako mag-vlog. Saka ikaw, tayong dalawa. Pwede. Paano ba si Dr. Love? Ay. Magsiselos yan. Malayo na. Magsiselos yan kay JP. Selos na yun kay JP. Ipag nawala si Beyonce doon sa bahay niya. Doc Love, nagselos ka raw kay nagselos ka raw kay JP. Totoo ba yun? Kaya alam ko, kaibigan ko pang dalawa yan guys. Si Doc Love tsaka si JP. Pareho ko pang kaibigan yun. Bahay niya. Nilimutan yung bahay yun. Doktor na. Kasi ang alam ko, kaysa nagbahay dyan, di ba kapit bahay ni Beyonce? Dahil nandiyan si Beyonce. Oo. Pagka si Beyonce lumipat ng ibang bahay, aalis yun doon. Patuloy ka.
Eh, paano? Dalawa sila doon Wala sila. na magulong. Ay, iwan nila yon. Binabantayan na kasi si Biancy. Malupit din yung malupit din yung sponsor ni Doc Lab tsaka ni Red Saint. Talagang patayo ng bahay sa tabi po ni Biancy, guys, no? Talagang binantayan. Wala nang trending. Para trending. Siniblog niya yung mama ni Fiancé. Nag-aawa yun. Awayin siya ng asawa niya. Ano kaya yun ang gawin natin? Pwede. Lagay mo. Pwede naman. Ha? Pwede pag-planuhan. Kasi 30 ka na. Sa isang taon, 31 Na na. ako pag-uwi ng boarding. Bata ng boarding. Marami dyan. Apartment. Apartment, 10,000 lang. May Yun, sasakyan ka apartment naman. muna. Mga ninang. Ay, akong bahala. Mga ninang Akong ni bahala. JJ. Mga ninang ni JJ. Ni JJ? Oo. Ay, oo, pwede yun. Yun eh. Pwede yun. Pwede. Ano, next year na, pabalik natin. As soon as possible. Ganda ni Biancy, baka makuha ng iba yan. Ganda ba ano? Yes. Ganda, grabe. Walang tapon. Kumbaga sa manok, puti pa ah. Grabe si Kuya Val talaga. Sa ganda ni Biancy, walang tapon. Kumbaga sa manok, kahit pa pwedeng kainin. Well, totoo nga naman na maganda si Biancy. Totoo yan, walang tapon. Yan ang hinambing sa manok, ayos. Pwede mo kainin yung paa. Walang tapon. Kaysa sa iba naman, Ha? mahirap sa ibang babae. Tama. Tama na yung benchit, mahal na. Nakita ko nung yan sa Altias, Ah. yung sa second birthday mo. Alam mo. Ay, grabe, nabansin ko. Biglang ngumiti. Sumaya. Tao. Mahal ka ni Biancy. Kitang-kita ko. Yes. Nakikita mo. Kaya lang, baka si Dr. Lapay bubulong-bulong yun ay. Mahirap yan. Paano ang gagawin niya para bulo si Dr. Lab? Andiyan pa si Red Sen. Si Red Zane. So, siyari tayo dyan. Malaki siya magbarites eh. Yung yung kasal ni Birador. Kaya November. meron. Seryoso na ba yun? Tuloy kaya yun? Baka mapuspon yan. Baka mata yun. Mahirap pag napaus pa. Nagsasarili lang siya ng kasal-kasalan. Hirap yan. Nako, fresh B. Kumbaga, Boss B. Ano masasabi mo dun sa sinabi ni Papa Eds? Baka naman gawa mo lang daw yung kasalan na yon. Nako, siguraduhin mong totoo yan. Diyan ba si Maymay? Nahirap. Yan si Maymay. Aray ko, Siyang ano. Isa niya tagasalo. aray ko, sis Maymay. Nako, payag ka ba doon? Maging tagasalo ka, Boss B. Nahirap. Aray ko. Tagasalo. Si Maymay. Pero Ay, ko naman. tuloy. Kailan siluso si Birador? Ay, naku, mahirap yan. Siluso daw, sabi ni Gingging. Mahirap. Pero ikaw, papait, siluso ka rin, no? Tingin ko lang. Sakto lang. Mahirap yung sobra. Yan, tama yan, guys. And ang pagiging siloso, hindi naman po masama yan. Basta nasa lugar. Tsaka tama yung sinabi ni Papa Eds na sakto lang. Kung may dahilan ba naman na pagseselosan, why not? Di ba? And of course, sa mga babae, kapag ka nakita nilang nagsiselos ka, ay doon nila mararamdaman lalo kung gaano mo sila kamahal, no? Basta wag lang naman yung sobra na lahat na lang ng bagay pagseselosan mo. Kumbaga, wala na sa katwiran yun. Yun, talagang delikado yung ganong lalaki, guys. And ganon din sa babae. Kapag ka ganon na yung na parang nagiging possessive na, nako, delikado yan. Walang peace on earth dyan. Napansin ko talaga kanina sa birthdays mo dyan. Altias. Na ko si Biancy. Nung una, wala ka da. Yeah. Nalit ka ay malungkot si Biancy. Sabi ko malungkot si Biancy. Hindi nangiti. Nung dumating ka bigla, abay nagsaya. Sumaya. Sumaya bigla. Sabi ko, love na love si Papa Ido. Ngayon, dahil siyempre may edad ka na, 30 ka na tama yung sabi mo na mamanikan tayo. Manikan tayo para... Huwag natin sabihin. Tayong dalawa. Ako ang masama. Huwag mo sabihin sa mama mo. Sige. Sa papa mo, tayong dalawa lang. Tapos sino pinisa mo nating babae? Sino ba? Yung kahit mga 5 tayo. Ako, ikaw. Sino? Huwag si Dr. Lab. Sino? Huwag yan. Baka Mga pwede dito. bubulungan tayo niyan. Sa babae. Sa
Nako, yari ka sa mama ni, ni Papa Eds, Kuya Bal. Makulitan na naman sa iyo si Tita Helen. Sa atin tayo sino yun? Tanido, yung matanda sa lighthouse. Yung pulot. Yung pulot. Magkala na yun. Tanido, yung matanda. Sino pwedeng sama natin? Starrock. Ako. Ayun! Tatlo tayo. Ah, Tapos, dapat gabi tayo papunta. Yun nandun si Beyonce. Anong araw nandun si Beyonce? Sabado. Sabado, no? Yun. I-surprise natin. Tapos, gawin natin ay kausapin natin yung magulang na yung plano natin na magpapakasal. As soon as possible ba? As soon as pa. Sino mauna? Si JJ o ikaw? Ayos. Asa. Nakita na si JJ at na JJ, ano yun? schedule na. May 7 yun. Baka masapawan, mahirap na. Mga June ka. Sige. Ha? Naku guys, I'm sure maraming matutuwa dito kapag natuloy na yung June. Naku, kailangan pala maganda-handa na rin ako guys sa aking matagal ng promise pag ikinasal ang Etsy. Baka matuloy na nga ito guys. So kailangan may prepare ko na rin yung ating pinangako dati pa. Baka ni July po nil sa handa. Yung mga ninong nila. Ayun Kahit konti lang handa niya, mga 50,000, pwede na yan. Oo. Yun, pwede na Yung yun. ninong kahit tagli 5,000 lang, pwede na yun. Ay, grabe, malaki na yun. Ninong na ako. 5,000 na ako. Okay na yun, malaga may kasal ka kay Beyonce. At saka pwede naman guys, pwede naman magpakasal na hindi muna ganoon ka garbo, di ba? Kumbaga sa, and then kapag ka nakapag-ipon-ipon ng mas maganda-ganda, kahit naman araw-araw pwede magpakasal. Hindi naman po bawal sa batas yun. Kanya nga lang, in-exage ko lang yun guys. Ang ibig sabihin, kapag ready ka na yung may ipon na kayo, meron na kayong kailangan dapat unahin na pagkagastusan at meron na kayong maganda-ganda na itabi. Naku, pwede magpakasal ng bonggang-bongga kahit saan pa yan. Basta gugustuhin ninyo. Naku, di ba guys? Basta importante makasal lang muna. Ma-secure muna yung relasyon para hindi masayang, di ba? Sinakatakot baka kung masulot pa ng iba yan. Yun ang ibig kong Kung ikaw sabihin. masulot, Mahirap. marami mo dyan mga balo. Naku, Ingat-ingat ka, may mga Sabi balo. ko nga, bakit pagkabalo na kasi hindi na Ay, mas mabilis sila. mahirap yan Mas mabilis ang balo. Mahirap na. Yung mga single mother, Oo, mahirap pa. yung walang asawa, mas mabilis yun. hindi ko masyado na-gets guys yung nagsasabay kasi sila. Ano yung sinabi ni Papa Eds, mahirap daw pagkabalo? Ano yung mga sinasabi niya, no? Hindi ko na-gets. Kung masalisihan ka, Praktisado na. Yun. maganda nga yun. Naisip mo rin ba yung gano'n? Na habang nag-eskwela si Beyonce? Medyo, meron naman. Hindi, naisip mo yun habang nag-eskwela si Beyonce? Pwede naman, naisip ko rin. Ha? So yun guys naisip din pala ni Papa Eds yun. Kumbaga, ito, alam ko nagbibiroan sila, pero part of it ay seryoso. Bawat biro kasi guys ay kalahati nun ay katotohanan, half truth palagi. Kahit biro-biro yan, kalahati yan talaga ay katotohanan kasi hindi mo naman masasabi yan kung wala kang nararamdaman na katotohanan, di ba? Guys? Na, kaya naman Kahit sa huwis-huwis lang muna, Mayor. Mayor muna. Huwag mo sabihin sa nanay mo. Tayo lang muna nakakalam. Tayo lang. Ha? Sige. Huwag magmalayo sila, kasal ka na. Wala na, naka-broadcast na kayo. Alam na. Pagkagulat ka na. Magkulat sila, anak, bakit ka lumipat ng bahay? Secret. Huwag mo sabihin sa mama mo. Ha? Oo, Kaya tayo na huwag mo sabihin. Yun. Tayo lang nakakaalam dyan. Ang malaga, maikasal ka na yan. Secret. Meron ng, yung ano dyan, yung mayor. Paano naman si Kalinga Prab niyan? Paano yun? Mawawalan ka na ng masyado ng content sa serye. Huwag mo na hayaan. Paano si Kalinga Prab? Ibang content niya. Ano na, family vlog na yun. Vlog na rin kami. Grabe talaga si Kuya Val, guys. Kahit si Kalinga Prab, sasagasaan. Matuloy lang talaga yung kasal ng ng EDSI. Matindi, ganun kasuportado ni Kuya Val ang EDSI, guys. Kahit maapektuhan pa yung pagbablog ni Kalinga Prab. Hayaan mo na yan. Hindi alam, wala mga vlog. Isama mo ako. Isama si Dr. Lab. Ay, Dr. Lab. Wala mga mas Dr. Lab ngayon. May nanan channel noon.
Papakamatay na yun. Ano, Dr. Love, nako, niyayari ka ni ano, ni Kuya Val, mahina na raw yung channel mo. Ano, plano natin? Gusto mo? Sige. Gawin natin. Tara. Kasi nakita ko si Beyonce, baka makuha pa ng iba. Yung naalala ko eh. Yun, tama, Hirap tama. ito nakuha ng iba si Beyonce. Sa ganda na yan, ang ganda niya. Nako, hindi lang kayo ang malulungkot yan. Nako, ang dami mga supporters na malulungkot yan kapag kaganoon ang nangyari, guys. Yung magkaroon ng third party. Huwag naman sana, di ba guys? Huwag naman sana. And kung ako titingin kay Beyonce, hindi naman yun basta-basta makukuha ng iba eh. Alam naman natin kung gaano niya kamahal si Papa Eds, guys. Yun ay sariling ko lang, obserbasyon. Ewan ko din sa inyo. Pag 18 siya, 19, 20, 20. Pag nag-22 yan, gaganda lalo yan. Yun nga, katakot. Pag tumaba si Correct. Beyonce, ay sos. Ay, Pag sus. mabilo ang katawan niyan, Kaya nga, pang misuse. makaiwan ka na. Kumakawa yan ng medyo mabilis din. Magandang gwapong lalaki, mabilis, talo ka na. Hanggat hindi pa siya gumanda. Aray ko, hanggat hindi pa raw gumanda ako. Well, maganda naman talaga si Beyonce kahit Kaya ngayon. gusto. Kunin na natin. Ah, Pag nag-22 yan, gumanda, maganda. ibig sabihin pala, hindi pa gumanda ng gusto. May karugtong pa pala yun. Masyado? Ayun, baka hindi ka na, Hindi na. hindi ka mapansinin yan. Wala na. Hanggat pangit pa siya. Di ba siya pangit? Aray ko. Maganda si Beyonce. Pero lalabas siya ang ganda niya pag nag-22 yan. 22, 23, 24, lalabas yung talagang ganda niyan. Sigurado. Tama. Guys, ulitin nyo mga 2 minutes, i-rewind nyo lang to. Mapapansin nyo yung mukha ni Papa Eds habang nagsasalita si Kuya Val, na baka masulot ng iba, si Beyonce. Parang kinakabahan din siya. Makikita sa mukha niya yun. Nako. Unahan na natin. Anakan mo na. Ito. Anakan mo na agad. Anakan mo na. Anakan mo na. Paspasan pala talaga to ah. Ay, paspasan. Ano paspasan? Di pwede may... Kailangan sa tape na. Oo. Oh. Ay, Ilang taon mo? Tinulugan ko yun. Tinulugan ko yun. Paspasan talaga. Kung makuha ng iba, di wala ka na. Wala ka. So, totoo pala yun, guys, yung kwento dati pa ni Kuya Val na talagang nagdadala siya ng panig dun sa paliligaw, dun sa bahay ni Tita Edna, ni Ate Edna Vlogs po, no? Nagdadala daw siya ng banig at doon talaga natutulog sa kung saan pwede maglatag ng banig. Talagang binantayan. Nang pwedeng Matindi, no? mag-asawa na walang trabaho. Pinakasalan si tita. Ha? Ilang taon niyo po pinakasalan? 23 yata. 23 ay naku, sakto. 27 naman Pwede. ako. Oo. Si Beyonce, 18, 19. Tama, mga 19 siya. Oh. Tayo na balang pag-aaral yan. Ay, ako na bahala. Matulong ako. Ayos. Oh, sige. Ha? Ay, nako, may sponsor pa. Ako Ayan na. matulong dyan. Matricycle ako. Ma-override si Kuya Val. Ano? Sigurado yan. Extra overtime. Ang maganda yan, pagka naiog ka sa Grabe. Kahit mag-overtime sa pagta-tricycle, sakripisyo talaga si Kuya Val dito, ni Beyonce, sulong-sulong mo na. Wala namang makakaagaw niya. Wala namang parahara dyan. Siyempre, si Dr. Lab, huwag mo na papuntahin dyan. Ha? Mas mabibisi, masisira ang focus sa pag-aaral pag may laging bantay. Kotse ka naman, tigahatid. Pwede yung sinabi ng Papa Eds, guys. Nakakasira ng pag-aaral yun. Kung baga, istorbo ba? Kapag palaging may nakabantay kay Beyonce, palaging may ibang tao na nandyan, mahirapan talaga siyang mag-concentrate sa pag-aaral. Which is, sabihin na natin, kahit concern ka sa kanya, pagluluto mo or what. Pero iba pa rin yung nakakagalaw siya ng malaya. Oo nga. Kahit may anak kayo, walang problema yan. Di ba? Oo. Siya. May ipon ka naman. Oo. May ipon ka naman. Pwede na yan. Ako na magbablog ako eh. Mag-vlog ako. Oo. Pag may time kayong daw mag-vlog, hindi mag-vlog kayo. May mga sponsor Yun, yan. ang the best Ay, doon. siguro. Kasal, Siguro. Itzy, ay dami yan. Nako, maganda yun, guys. And kung napansin nyo dun nga sa last na birthday party ni
ano no, ni Papa Eds talagang parang nagpa-practice na rin mag-vlog si ano doon, si Viancy. And yun nga, na-reactionan ko rin yun. And kapansin-pansin guys na may potential talaga si Viancy bilang para maging isang magaling na vlogger kasi hindi siya mahihain pagka siya na yung mismong may hawak ng camera. Talagang lahat na obserbahan niya. Kumbaga buhay na buhay pag siya yung nag-vlog. Ayos. Birthday pa nga lang eh. Ay, Kasal birthday na pa yun. kasal. Dalawa kayo. Ay, baka 10 litson niya. Ay, grabe. Makakuha ka Ayan ng na. 1 million. O, isip mo na yon. Di ba? Oo, tama. Oo, tama. Sabihin natin Tama. kay mama niya. Ha? Sige. Papayag yun. Papayag talaga. Papayag yun. Kasi hindi ba papayag tayo pa. Oo nga. Naka, ano pala si Dr. Lab, naka-monitor pala sa live natin. Ay, nandyan. Nalaman ang pinito ba? Bakit? Nalaman yung pating plano. Sino yan? Dr. Lab. Dr. Labagay no si Kalingap Lab. Dr. Lab, galing ang Lab. Si Dr. Lab kasi medyo alanganan yan. Si Kalingap Lab mabait yan. Naka-monitor sa Aray ko. atin. Diyos mo. Baka magsumbong sa ina. Sino ba yan? Ang hirap ang bira. Naka-monitor pala sa atin. Nako. Baka magsumbong sa nanay mo. Mahirap pagtiwala dyan. Liwanag Bakit kasi yung long range relationship, Ay, oo naman. mahabang magkasintahan, inabot ng 5 years, pangit yun. Para delikado Delikado. magkahiwala. So yun na nga guys, no? Yan yung minsan nagkakatotoo na pangit talaga yung long-term na relationship. Ibig sabihin yung mahabang panahon na magiging magjowa kayo bago magpakasal. Marami kasi pwedeng mangyari dyan guys eh. Lalong-lalo na pagka LDR kayo, nako, kayo nang bahalang kumbaga kinoconnect ko lang ito sa usap-usapan ngayon na nangyari sa Rochelle nga po and nakakapanghinayang kung totoo yun. Anyway, si Rachel ang nag-post doon, hindi naman si Roel. Wala pa namang paliwanag or post si Roel tungkol doon sa po ni Rachel, no? And sana nga ay kumbaga ay tampuhan lang, kumbaga ay awayang pururot, yung mga ganun lang sana at maayos pa sana nila. Kahit wala na sila sa Kalingap guys. Syempre concerned pa rin tayo. Isa yan sa pinakaunang naging blockbuster na love team na ginawa ni Kalingap Rab, kaya mahirap kalimutan ang Rochelle. At isa yan sa ating mga binablog din dati. Nare-reactionan. And that was 3 years ago, no, nag-umpisa sila ang pagpapakilala kay Dodong at kay Rachel po, And yun, na-reactionan ko po yun. Yung unang-una na may dala siyang mga regalo, mga ganun po. Sayang, and sana nga ay maayos pa nila. Sana maisalba nila kung ito man ay may katotohanan guys. Yung mga ganyan eh. 1 taon lang. Yung 2 years nga, mahabang taon na yun. Tama. Tama lang yun na si Beyonce, habang nag-eskwela, asawahin mo na. Dahil pagka hindi mo inasawa yan, pwede siyang masulot ng iba. Well, according dun sa kumbaga, kung babasahin niyo po yung post ni Rachel, ay parang wala naman daw third party na involved sa nangyari, pero parang napagod na daw. Ewan ko kung anong ibig sabihin ng napagod. Siguro kapag napagod kayo sa isa't isa, ibig sabihin talagang may kulang. Kumbaga maaring tiwala, kulang sa tiwala. May kulang, basta may kulang. Kulang sa tiwala, hindi natin alam kung sino may kulang sa tiwala sa kanilang dalawa. Pwedeng pareho. And number 1 kasi yun lagi sa isang relasyon. Kapag tiwala ay nakante, nabawasan o nawala, ay wala na talagang silbi yung isang relasyon. Kapag maayos nyo man ang isang relasyon, kapag ang tiwala ay bawas na o wala na, ay may lamat na po yun. And wala naman sinabi doon si Rachel guys na dahilan yun lang, yung napagod na sila, napagod na siya, yung ganun. Ano ba nakakapagod sa isang pagmamahalan? Kapag kasi ang isang pagmamahalan ay talagang kumbaga sa bulaklak
mabango at umahalimuyak, ay talagang hindi ka mapapagod dyan na amoy-amoyin, di po ba? Well, paubayan na lang po natin sa kanila yan. Kumbaga, ano lang, type na discuss lang natin dito dahil nga sa nabanggit ni Kuya Val na hindi siya payag or hindi siya pabor, hindi siya naniniwala sa long-term relationship. At napansin natin na ang Rochelle ay talagang matagal na rin po sila, no? At hindi pa rin sila nagpapakasal, although alam naman natin na kayang-kaya na rin naman nila kung gugustuhin na nila. So yun guys. Pero siyang mabilis. Mahirap yun. Ha? Pumitit siya siyang mabilis-bilis. Palakiro. Talo ka doon. Yari. Talo ka doon. Pag-asa doon. Wala. Kaya dapat tunayin na natin. Sige. Hanggat ganyan pa si Beyonce, love na love ka pa niya ngayon. Yan, guys. Alam niyo yung nauna naman nauna naman na-upload tong kay Kuya Val. Pero parang medyo tumutugma doon sa tumutugma doon sa nangyari sa Rochelle. Yung habang mahal na mahal ka pa niya, yung mga ganung bagay hanggat hindi pa napapagod sa pagmamahal, pag-asawahin mo na. Di ba? Huwag nang antayin na mapagod pa sila sa bawat isa. Una na natin. Kita ko nung sa Altias, Ay, nako. yung birthday mo, ibang ngiti. Sabi ko, madali itong mapauo. Huwag natin takutin. Lumiwanag ang mukha. Tama, huwag tayo takutin. Huwag takutin. Mahirap eh. Mahirap yung takutin natin. Yung ina niya, Alambingin. yung ina niya, lalambingan natin. Pinginta. Anong irigalo natin? Pagkain. Pwede na. Matakaw sa pagkain niyo. Taba, bagano? Matakaw sa pagkain. Ano? Matatamis. Sakto lang. Sakto lang. Pero yung tatay, walang problema yan. Walang problema. Walang problema yun. Akong bahala doon sa tatay. Grabe. Akong bahala sa tatay. Napauho natin yun. Kasi tanong naman dyan, basta si Beyonce mapaaral nyo, walang problema sa amin. Wala nang problema yun. Problema. Saka yung handa naman, yung mga EDC naman dyan. May mga support dyan. Tama. Oo. Iwala ko. Basic lang. Parang, tawag dito. Parang mansari lang mangyayari sa sobrang daming... Huwag mo sabihin sa nanay mo. Ha? Huwag mo sabihin. Magmalayo siya, mes. Ba't kaya lagi sinasabi ni Kuya Val, huwag sasabihin kay Tita Helen? Ano kaya ibig sabihin, guys? No? Tawa ka na. Yari tayo dyan. Maiyak yun dahil. Secret wedding ba? Ang mangyayari? Secret wedding muna. Ayun. Ayun muna, secret Ano wedding. ba ang venue? Kung sakali, may... Ay, wag dito. Wag dito. Wag dito, ano tayong ibang lugar. Kahit sa Naga. Naga. Huwag mong paalam sa iba. Nako, kung talagang gusto niyo secret talaga, dito kayo sa Metro Manila. Nako, marami tayo dito. Nakaready kami dito. Baka pumunta pa yan, malaman pa ng iba na may asawa ka na. Kaya, ang sa akin naman, hanggat maaari, mayroong may text dito. Okay na yung cellphone, sir. Ito pakita ko sa iyo, ha. May chismoso rito, ay. Ito, Uy, baka sino di mo kaya alam yun? ito. May chismoso rito. Yan, pakita ko sa yung cellphone, ha. May chismoso rito, yan, oh. Yan, oh. CCTV. Ayan, oh. Palang Oh. ganyan. Ayan, oh. May taga sumbong sa akin, oh. Oh. Grabe naman, EDCTV. Yan, oh. EDCTV. Ayan o. Nako, totoo ba yun? Sino yun? NCTV. Nako, ano kaya yan? Di, makaido to. Yan o, nakasusumbong sa akin yan o. Grabe naman yan. Yan o, oh, haba niyan o. Oh. Pagod naman yung basahin. Oh. CCTV. Saan sila CCTV. kumukuha ng update? Alam mo, sumbong sa akin, si Kuya David, naniligaw daw. Ayun lang. Ala? David Vlogs. Nako. Kuya David, Yan, nako. Kuya David na naman. Involved na naman dito. Yari ka na naman, Kuya David. Huwag mong gagawin yan. Marami nang nakakapansin eh. bintangan, maniligaw daw. Ingat-ingat ka kay David. Ingat ka kay David. Ayan, magkakabasahin mo. Oh, haba niyan o. Oh, Grabe. haba niyan o. Vlogs ba? Oh. Oh. Gumagawa po siguro si David sa Upcam ng paraan para
Mabilinuwas niya si Bian. Ayan mo, basahin mo. O, basahin mo. Hindi ako nagbibiro. Ayan o. Basahin naman. Naku, Kuya David, yari ka na naman. No, maraming ano dyan. Maraming, sa mga makakapanood dito, maraming maniniwala dyan. Eh, sabi ko, mahirap yan Mahirap. magwalay ka kay David na yan. Magkaano mo tayo eh. Dapat. Kaya nga, sabi ko sa iyo, maraming nagmamahal kay Beyonce. Ha? Marami. Hindi lang si David. Yung CCTV wag masyadong marites ha. Kasi naku, baka makatira ka ng Gusto mo yung pagkakaibigan. number ko? So yan, LCTV daw, huwag daw masyadong marites. Ang baka makasira ka ng pagkakaibigan. Ako, solid pa naman yung pagkakaibigan ng mga K-boys na yan. At gumagawa na chismis. Nako, mabuti kung may mga may pakitang ebidensya. Baka pwede pang may maniwala. Number niya, oh. Oh. Ang dulo ay 4247. Yan, oh. Ang daming marites yan, oh. Sino kaya yan? Oh, hindi ko lalaki siya nito. Dapat i-guess yan eh. Mukhang alam ang... Taga-laki yan, oh. Tama, tama. Puna-puna Taga mga. dito ba yan? Taga dito ba Hindi yan? ko alam kung sino ito. Oh. Ibang klase ito. Nag-umalis na sila sa bahay at nasa car na sila. Ang sabi ng mga Malaka. kasama nito. Hindi ako mabasa niya. Corona. Malas siyang gayang wala sa hulog para sumbong baga. Para sumbong. Maganda yung Ako po, ngayon pa lamang masama yan. gumawa tayo ng akbang, aksyon. Magpaalam na tayo. Apo. Pero bago yan, muna ako, magtanong sa'yo. Mahal na mahal mo ba si Beyonce? Naman po. Ha? Siyempre naman. Di naman. Oo, hindi. Oo naman. Yes! Oo. Nako, lusaw na naman ang mga dito, mga nagpaplano na paghiwalayin ng LC. Yan, dinig na dinig yun. Normally si Papa Els guys, hindi sumasagot ng oo o hindi. Kumbaga medyo meron siyang paikot. Pero dito talagang dumiretso siya. Ano siya ni Kuya Bal? Oo, hindi. Oo naman. Oo. Lah. Wala bang ibang babae maliban kay Beyonce? Wala po. Yes! So, Wala ka. wala. Ayos. Alam na. Maliwanag. Paano yan? Ha? Yung ating plano ay sigurado na yan. Sige po. Pag-uwi natin galing sa Hong Kong, Sige. punta Nako. natin yung mama ni Beyonce, Hansel. Magdala tayo ng lason. Ay, Bakit may ano yung pag kinain ay gayuma. 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 Pangit yung gayuma. Pangit yun. Pangit. Kasi pagka nauntog yun, iba ng nun. Yung natural lang. May mas masal. Yung tamang lang po, pakiusapan. Nay, may sadya po kami sa inyo po. Ano yun, Kuya Bal? Kasi si Papa Ido po ay 30 na po siya. Ayoko naman po namin na lumampas sa kalendaryo, wala pang asawa. Gusto ni Papa Ido po, habang nag-aaral, secret wedding. Ha? Secret wedding. Secret, huwag mo muna ang kasal-kasal. O saan dyan sa simbahan o mayor lang pwede na. Lang, pwede naman talaga. Secret wedding muna para na matiyak ni Papa Ido na wala na talaga makakagaw kay Beyonce. O Nako, dito kayo magpakasal sa Metro Manila o kaya sa La Union, sa LU. Sa LU kayo magpakasal, beach wedding doon sa surfing area sa San Juan. Nako, may connection tayo doon guys, pwede tayo makatulong doon. alam mo ba sa inyo? Palagi mo papayag hindi. Palagi mo papayag siya hindi. Payag, siguro Payag yun. siguro nga 60-40 pa siguro Ha? Kailangan ko lang si Kuya Balang backup para mag 100%. Kaya nga sabi ko anong pagkain ng hilig noon? Pagkain ng hilig, hindi ko masyado alam kasi Hansel. Anong pagkain ng hilig? maraming hilig to sa pagkain. Chocolate. Ay, chocolate. Anong hilig? Marami na tayong dadalhin. Spaghetti. Para sigurado. Yung tatay, walang problema yun. Walang problema. Tatay? Wala kang problema, bait naman si Walang problema yung tatay niya. Madaling yun, pauuhin yun. Ang nanay lang. Kay Beyonce kaya, wala mong problema kaya? Wala naman problema kay Beyonce. Payag kaya yun? Ewan ko lang kung handa si Beyonce. Sa mga plano. Yun lang. Baka magulat eh. Takutin natin. Kuha ko ng picture ng maganda.
Yan si merong babae na ano, gustong aagawin sa si Ido. Baka lalo Nako guys, grabe itong plano ni Kuya Val. And meron namang advantage kung sakasakali po pero mas maganda yung mas maganda yung legal and maayos. Pero sigurado ko guys na ang daming matutuwa siguro kapag natuloy itong plano nila, kumbaga yung ibig sabihin ay kung matuloy yung pagpapakasal nila na hindi na patatagalin pa, sigurado dami matutuwa niyan guys. Sigurado ako, and maraming magbo-volunteer na magiging ninong at ninang yan. And of course, pagdating sa handa, marami rin mag-volunteer na magbibigay dyan. Hindi na kailangan manghingi. Well, may promise na rin ako dati. Kumbaga, i-ready ko na. So yan guys, hanggang dito na lang ulit. And of course, huwag natin kalimutan mag-thumbs up kapag nagustuhan po ninyo itong ating reaction sa oras na ito. And yan guys, maalala ko ulit yung sa Rachel, sana'y maayos pa nila kanilang relasyon, dahil kahit wala na nga sila dito ay mahal pa rin natin yan. Lahat po ng mga nanggaling dito na maayos ay mahal pa rin natin yan. So yan guys, and marami tayong aabangan. Pagka galing daw nila ng Hong Kong ay isa sa katuparan na itong plano na ito ni Kuya Val. So abangan po natin yan kung magkatotoo guys. And syempre abangan din natin kung ano yung magiging pasalubong ni Kalingap Edu sa kanyang Diyosawa. So yun guys, so ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and God bless po sa lahat. Mag-ingat po kayo and iwas-iwas po sa pagkakasakit kagaya ko. So bye-bye, and kita-kita tayo ulit sa aking susunod na upload. Bye-bye.